Right, so isang pinagpalang gabi uli sa ating lahat, mga kapuntos at mga kaabag. So, natuloy din, no? Yung pong matagal na usapan namin ni Brother Gerald. So, sa gabi pong ito ay atin pong patutunayan mga kapatid na ang nag-iisang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay wala pong iba ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. At sa nabasa ko po sa basahin ng mga INC, naniniwala po sila na iisang iglesia lang talaga ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. No, dito po sa pasugo nila, atin pong mababasa dito na sa pasugo na inilathala noong Mayo 1973, sa page 13 ng kanilang pasugo, ang sabi dito, hindi to yung isa, wait lang ha. Ito pala, noong pasugo, August 1988, no, page 6. Ang sabi dito, even secular history, wait lang ha. Saan ba yun? Wait. Mali yung napindot ko na reference, no? Ito nga. So ito nga. People could not evade the verity that there is only one true church, and that is the church founded and established by Christ Himself. So siguro sa usaping iisa lang iglesia, hindi kami magkalaban dyan ni Brother Gerald, no? Dahil iisa lang naman din ang iglesia talaga according sa kanilang basahin. Ang question dito, sino ang tunay na iglesia? Dahil kung titingnan po natin ang record ng Security Exchange Commission, mga kapatid, based po sa mga aklat na nagtatala ng mga ganitong pangyayari, no, sa history, more or less umaabot na po ng 50,000 denomination. Christians lang po yan, no? At lahat po ng mga nakatala sa Security Exchange Commission ay nag-aangkin na sila ang tunay, no? Kaya sa paanong paraan ba natin makikilala ang tunay na iglesia, mga kapatid, no? Una siguro dapat mag-ano muna tayo ng mga biblical principle, no? Dahil sa pagpapahayag ayon po ni Apostol na Pablo sa ikalawang Korinto 3:1, mga kapatid, ang wika po ni Apostol ni Pablo ay ganito. This is the third time I am coming to you, that every fact is to be confirmed by the testimony of the 2 or 3 witnesses, no? Ang isa daw testimonya or patutuo ay magiging katotohanan sa mata ng 2 or 3 saksi. So magiging kabulaanan, mga kapatid, ang aking mga sinasabi dito, aking patutuo, kung wala akong inahawakang mga ebidensya na magpapatunay sa aking pinatutuhanan. At sana ganun din si Brother Gerald mamaya, dahil siya ay negatibo, magpakita siya ng mga referensya na kumukontra sa inaapermayan ko, no? Kasi labanan ito ng confirmation. Hindi pwede dito ang bibig lang ang gagamitin. Kinakailangan ng evidences. According kay St. Paul, ang isang patutuo ay magiging matibay sa mata o sa bibig ng 2 o 3 saksi, mga kapatid. Now, iba po ang paniniwala natin sa paniniwala ng ibang mga simbahan tulad ng INC. Dahil sa kanila, ang kanilang affirmation is mababasa ang pangalan sa banal na kasulatan, no? In which hindi po yan ang katotohanan. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:4 hanggang 5, na marami ang magdadala sa kanyang pangalan at marami ang lilinlangin. Okay, so babasahin muna natin, mga kapatid. Sabi dito, para biblical based tayo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So, hindi po batayan dito na ang iyong iglesia or ang pangalan ng iyong simbahan ay naitala sa banal na kasulatan. Hindi po yan ang patutuo. Dahil kung yan ang gagamitin nating argumento, lahat po ng sekta ngayon ay totoo pala. Kasi ang dala-dala nilang pangalan sa kanilang sekta ay nababasa sa Biblia. So mahina po yan na argumento, mga kapatid, no?
Pero alam naman po talaga natin ang katotohanan na mayroon talagang iglesia na itinatag ang ating Panginoong Jesucristo. In Matthew 16:18 and 19, ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So napakalinaw na ang ating pong Panginoong Jesucristo po ay nagtatag po talaga ng iglesia or church, no? At yan nga ang akin pong patutunayan na yan ay wala pong iba kundi ang Apostolika Romana po, mga kapatid. So sa paanong paraan ba natin ito patutunayan? Of course, history, mga kapatid. Dahil in Job 8:8, hindi po ipinagbawal ng Diyos ang pagtingin sa o pagsuri sa kasaysayan, bagkus iniutos ito ng Diyos para sa katotohanan. Kaya basahin lang muna natin sa Job 8:8, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa sa isa pong salin ng Biblia na The Living Bible Translation, no? Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Read the history books and see. Yan. So napakalinaw po. Kaya tingnan natin sino ang iglesia na umiiral sa panahong ito na makakapag-trace back sa kanyang kasaysayan mula pa sa panahon ng mga apostol at sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ano ba ang sabi ng mga historians at kahit ng mga theologians na hindi po kasapi ng Iglesia Katolika, no? Mga theologians na kasapi ng ibang kasamahan like po ng theologians na kasapi ng Baptist, no? Basahin ko si Ed Honson, no? Si Ed Honson at Ergon Canner sa kanila pong aklat na itinala sa The Popular Apologetics Encyclopedia, no? Siya po ay isang Southern Baptist Theological Seminary. Isa po siyang theologian doctor. Doctor po ito sa theology, mga kapatid. Ano ang sinabi niya sa aklat niya? Ito po. Roman Catholicism is by far the largest of the world's religions with a global membership of over 1.1 billion souls, or approximately 1/6 of the world's population. Roman Catholicism traces its roots back to the original Christian community founded by Jesus Christ, mga kapatid. So napakalinaw po, mga kapatid, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana daw ay founded by Jesus Christ, no? Wait lang, may tumatawag. Pasensya na. Okay? So, pakalina po dito, no? Pakita ko na, iyan ko lang uli yung reference natin. Ayan, no? Catholicism traces its roots back to the original Christian community founded by Jesus Christ. Hindi po isang Catholic theologian ang nagsabi niyan. Isa pong Baptist theologians ang nagsabi niyan, mga kapatid, no? For the sake of truth lang yan, na hindi po bias ang ating gagamitin dito. Ano pa? Encyclopedia Britannica. Ano ang sinasabi dito sa Encyclopedia Britannica? Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the apostles. Over the course of centuries, it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organization structure headed by the papacy, the oldest continuing absolute monarchy in the world. Ano daw? The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the apostles. Yan po ang sinabi sa isang Britannica. Dagdagan pa natin sa isa pang uri ng encyclopedia. Ito pong Research Begins Here, New World Encyclopedia. Ano ang sabi sa New World Encyclopedia? Ito po, the Roman Catholic Church. Ano ang sabi dito? The Roman Catholic Church or Catholic Church is the Christian church in full communion with the Bishop of Rome. Currently, Pope Benedict XVI, it traces its origins to the original Christian community founded by Jesus Christ and led by the 12 apostles, in particular Saint Peter. Kapatid, no? So, pinatunayan na po natin based po sa mga secular history, no, na kanila pong talagang kinilala ang Iglesia Katolika, nag-iisang iglesia na
trace back sa kanyang history hanggang sa panahon ng mga apostol at sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At magbukas pa tayo ng isa pang ebidensya dito. Ito pong encyclopedia pa rin, no? Okay, time. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Naku. Tapos ng bibig ko ng mantika. Okay. Okay, so yan. Hello. Okay, no. Ready ako? Wait lang bro, ano ko muna yung ano natin, yung aking timer. Bro, malinaw ba signal ko? Ha? Malinaw ba signal ko? Okay naman yung signal mo. Uy, ano ba naman to? Kumakain ka pata. Yes, kumakain kasi. Ang oras na binibigay mo kasi 7:30. Pasensya na bro. Importante matuloy. Sabi ko na nga na hindi yan ang oras na ano namin, ng live namin eh. Okay, naintindihan ko naman. Pero salamat. Okay, so tinang simula ng ating ready ka na ba? Ready na. Ayun lang sa talata na to ni Bro John Ray, no? Ikaw, bahala yung mga ka. nilatag niya. Ikaw, bahala ka. Ready ka na? Pwedeng itanong, basta true church. Ready ka na? Ready ka na ba, bro? Yes, bro. Okay, magsisimula yung time mo pag salita ka na. Okay, tanong, unang nilatag ni Bro John Ray, yung Pasugo, May 1973, page 13, na ang sabi, iisa lamang ang iglesia na tatag ni Kristo. Tanong, sa Mateo 16:18, si Kristo ang nagtayo, ang itinayo iglesia, sang-ayon ka ba sa Roma 16, iglesia ni Kristo yon? Sang-ayon ka sa talata, yes or no? Yes, sang-ayon ko bro na iglesia ni Kristo yon. Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Kapag sumagot napansin ko nga. Brother Gerald, napansin ko yun ha. Sorry, sige. Huwag kang mag-union dyan. Kasi side comment yun against yan sa ano natin during cross-examination, it should be direct question. Walang side comment, Okay? Sorry. Sige, continue ba dyan, Ray? Yes, ang sagot natin yes, yun ay iglesia ni Kristo at ayon sa inyong pasugo din, isa pang pasugo niyo dito sa pasugo, bakit iba yung wait lang wait lang, sa isa niyong pang pasugo kapatid, ito din ang sinasabi, no? Bakit iba yung wait lang, iba yung, mayroon pa palang isang na-open, ayan. So dito din sa inyong isang pasugo na lumabas noong March 1995, page 8, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. So yung Church of Christ and Catholic, bro, according sa inyong pasugo, ay iisa lang yan. Next question. Next question. Next question, bro. Gerald. Sabi mo, napakaliwanag, patutunayan mong Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo. Tanong, ano bang talatang mababasa na Iglesia Katolika ang ni Kristo? Meron bang talatang mababasa para masabi mong tatag kayo ni Kristo? Meron bang talatang mababasa? Meron o wala? Merong version ng Bible kung gusto mo ng litra por litra, merong version ng Bible. Pero kahit na ang pasugo nyo nga nagpatunay na kami yan. Ito sabi ng pasugo niyo, basahin ko muli. Pasugo, March 1995, page 8. Ang sabi niya ng pasugo ninyo, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. Synonymous daw yan, sabi ng pasugo niyo. Kaya huwag mo nang hanapin sa Bible. Kasi pasugo niyo nang nagsabi, maliban na lang kung hindi ka na maniniwala sa inyong pasugo. Next question. Discussion, bro. Okay, next question. Sabi mo, mayroong tatag na Iglesia Katolika sa ibang version ng Bible. Sabi mo, maliwanag, mayroong Iglesia Katolika na tatag ni Kristo sa version ng Bible. Tanong, anong version
Mr. Hello? Moderator, nawala yung ano niya, Mr. Moderator? Ng Bible, mababasa na Iglesia Katolika ang itinatag ni Kristo. Anong version ng Biblia? Pakisagot. Mr. Moderator, paulit yung ano niya kasi napuputol-putol, di ko na maunawaan. Sige, time pause muna tayo. Atin mo nang ibigay kay Brother Gerald. Gerald? Okay, signal check muna. Malinaw ba signal ko? Bro Jendrin, rinig mo ba ako? Yes bro, marinig na kanina, putol-putol. Ano, ready ka na ba Yes, sumagot, bro, bro? malinaw ba signal ko? Ayan, okay na, tanong, okay na, wala, okay na. Sige, papaulit yung tanong bro kasi nawawala ka kaganina. Okay, tanong nga. Sabi mo, mayroong mababasang Iglesia Katolika sa ibang version ng Bible. Ito, tanong. Saang version Bible mababasa? Iglesia Apostolica Romana ang tatag ni Kristo. Saang version Bible mababasa? Saan? Okay, dito po sa The Baxter, ito po ang ating mababasa sa The Baxter Bible, no? Ayan, nakita na sa screen. Sa Romans 11:12, ito po ang ating mababasa. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more, when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Ayan, paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Meron kapatid. Next question. Okay, no? Ano atang ulit niyan, bro? Romans 11:12 by Richard Baxter na version. Sige, babalikan ko. Ito, tanong. Ang sabi mo, dito sa Pasugo, malalaman ng sino ang tunay na iglesia na si Kristo ang iglesia. Pero pang natabo, iglesia ka, tubos ng dugo. Objection, Mr. Moderator? Atagtastog kayo. Yes, ano objection? Putol-putol lang Putol-putol. alam. Hindi ko marinig. Hindi ko maunawaan. Putol-putol yung ano, yung si Gerald. Gerald, Okay, bro. Signal check muna ako. Malinaw. Yes, bro. hindi ka ba naghanap ng magandang signal dyan bago ka Yo, bro, nagsimula? rinig ba ako? Bro, hindi ka ba naghanap ng magandang Bro, rinig signal? ako, rinig. Yes, narinig ka, bro. Okay. Na, bro. Malinaw na ba yan? Sige, go ahead. Tuloy lang. Okay, sige. Thank you. Tanong. Ang sabi mo, Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo. Ngayon, ang sabi mo, mayroong mababasa sa Baxter sa Roman 10:11 na Iglesia Katolika. Tanong, mayroon bang talatang mababasa? Iglesia Katolika, tinubos ng dugo ni Kristo para masabi mong tatag ni Kristo ang Iglesia Katolika. Mayroon talatang mababasa, mayroon wala. Clarification, Mr. Moderator. Yes, anong clarification? Clarify ko lang, ang tanong ba niya ay meron bang mababasa na ang Iglesia Katolika tinubos sa kanyang dugo? Iglesia Katolika? Oo, yun ang tanong niya. Okay. Kung Iglesia Katolika, kung ang word na Iglesia Katolika ang tinubos ng dugo, kung word na Iglesia Katolika tinubos ng dugo, wala, no? Kasi sa 20:28 ng gawa, ang tinubos ng kanyang sariling dugo ang Iglesia ni Kristo. At ayon nga sa inyong pasugo, ang Iglesia ni Kristo na yan ang Catholic Church. O basahin ko muli. Pasugo, January-March 1995, page 8, ang sabi ay ito. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to split both as synonymous. So, yung the Church of Christ na sinabi sa Gawa 20:28, so Catholic Church yun, sabi ng pasugo nyo. Kaya, next question. Okay, tanong yun. Ang sabi mo, sa pasugo na reference na nilatag mo, Iglesia Katolika ang tinubos ng dugo. Objection, Ngayon, Mr. Moderator? Meron bang talatang mababasa? Objection. Yes, anong objection? Hindi narinig ni Brother. Ang sinabi ko, sa sinabi ng pasugo niyo na ang Iglesia ni Kristo na sinabi sa Gawa 20:28 na tinubos na kanyang sariling dugo, yung Iglesia ni Kristo, yung Iglesia na Kristo na yun, sinabi sa pasugo niyo ang Iglesia Katolika. Hindi ko sinabi na sa pasugo nyo sinabi na ang Iglesia Katolika ang tinubos ng dugo. Hindi ganon. Sa Gawa 20:28, ang tinubos ng kanang dugo ang Iglesia ni Kristo. At ayon sa pasugo nyo, ang Iglesia daw ni Kristo na iyan ay ang Iglesia Katolika. Synonymous daw yan, sabi ng pasugo nyo. Ayun lang pala, maklaro lang, Mr. Moderator.
Okay, tanong, ano? Sige, naintindihan natin. Doon tayo sa pasugo na nilatag mo, ano? Ng Iglesia ni Cristo sa gawa 2028, sa pasugo na nilatag mo na ayon sa amin, Iglesia Katolikang tinubos. Tanong, meron bang talatang mababasa? Iglesia Katolika ang pangalang nakaimbak sa silong ng langit? Meron bang talatang mababasa? Meron o wala? Objection, Mr. Moderator. The question is, Mr. Moderator? Yes, ano Yes, yun? the question is fallacy, Mr. Moderator, non sequitur. Anong klaseng fallacy yun? Non sequitur, Mr. Moderator, hindi nakaangkla sa kanyang previous question kasi ang question lang niya about sa tinubos ng dugo tapos ang follow-up is ang layo ng follow-up. Ano yung mayroon siyang sinabi sa kanyang next question na ang lalim ng Tagalog na hindi naman hindi naman angkop doon sa first question niya kaya non sequitur it does not follow. Pakilinaw muna doon sa kabilang side sa INC. Ano nga uli yung tanong mo para iklaro natin kung talaga bang non sequitur fallacy yun? Bro, yung una hindi naman fallacy, hindi rin out of topic to church pinag-uusapan namin. So mga ayon siya doon sa ang tanong ko is i-clarify mo nga yung tanong mo para malaman ko kung talagang non sequitur ba yung tanong? Diba? Okay. Kung naintindihan ninyo, kinalarify ko nung una na ang sabi niya, ang Iglesia ni Cristo dun sa pasugong nilatag niya ay Iglesia Katolika. Kaya nga ang tanong ko, ang Iglesia ni Katolika na ayon sa pasugo, na yun ang tinubos, ang tanong ko, meron bang talatang mababasa na Iglesia Katolika ang pangalang nakaimbak sa langit? Kasi mababasa na ang tinubos, yun yung pangalang nakaimbak sa langit. Okay. So, Brother Junre, tinatanggap ko yung tanong niya as valid question. Pakisagot. Okay, sige. So, pakiulit lang Mr. Moderator kasi tinanggap po pakiulit na lang uli at para for me kasi non sequitur wala nakaimbak sa langit kasi yung ang kasunod na tinanong niya hindi naman yung premise niya. Pero sige kasi tinanggap po Mr. Moderator, sagutin ko na lang. Pakiulit na Bro Gerald. Okay, tanong ang tanong, ang sabi mo kasi ang sa pasugo na nilatag mo, ang sa gawa 2028 sa pasugo nilatag mo, Iglesia Katolikang tinubos ng dugo. Kasi ang mababasa, pag tinubos sa dugo, nakapangalan nakaimbak sa langit. Itong tanong, kung Iglesia Katolikang tinubos ng dugo ni Kristo, mayroon bang talatang mababasa na Iglesia Apostolika Romana pangalang nakaimbak sa langit? Mayroon bang talatang mababasa? Meron na wala? Kung talata na mababasa yung literal na sinabi mo Iglesia Katolika nakaimbak sa langit, walang ganon. Pero sa pasugo nyo nga bro, kung aaminin mo na Iglesia ni Cristo yung nakaimbak sa langit, ang pasugo nyo rin ang nagsabi ng Iglesia ni Cristo na yan ang siyang Iglesia Katolika. Synonymous daw yan sabi ng pasugo nyo. No, wala mang mababasa dun sa sinasabi mo na ang Iglesia Katolika ang nakaimbak sa langit. Yes, walang talata na ganon. Pero kung Iglesia ni Cristo yan, ang sabi ng pasugo nyo nga, ang Iglesia ni Cristo ang siyang Iglesia Katolika. Hindi mo na mababali yan kasi pasugo nyo ang nagsabi niyan. Maliban na lang kung hindi ka na maniniwala sa inyong pasugo. Next question. Okay, tanong. Sabi mo walang Iglesia Katolikang pangalan nakaimbak sa langit. Tanong, sang-ayon ka ba sa Hebreo 12:23, the Remedy Bible, pababasa, into the heavenly sanctuary, the true Church of Christ, whose identities are stored in heaven? Sang-ayon ka ba, Iglesia ni Cristo ang pangalang nakaimbak sa langit, hindi Iglesia Katolika? Sang-ayon ka sa talata, yes or no? Yes, sang-ayon ako sa talata at sabi nga sa pasugo nyo, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Although writers and historians continue to treat both as synonymous, ang pasugo nyo na nagsabi na ang Church of Christ na yan, na sinasabi mong nakaimbak sa langit, ang siyang Iglesia Katolika, Bro Gerald. Pasugo nyo na nagsabi, wag mo na ipagpilitan na hindi Katoliko yan. Katoliko yan, ang pamunuan nyo na ang nagsabi. Ngayon, kung kukontrahin mo to, kalaban ka na ni Kristo na kinabibilangan mo. Yung Iglesia ni Kristo na kinabibilangan mo. Next question. Next question. Stop the time, Mr. Moderator, nawala siya. Okay, next question ako. Sabi mo, ang Iglesia ni Cristo siyang Iglesia Katolika. Tanong, mayroon ka bang talatang mababasa? Okay bro, malinaw ba signal ko? Okay bro. Naririnig.
Yes, yes bro, yes bro. Meron bang mababasa? Malinaw ba signal ko sa'yo, bro? Yes, malinaw na bro, malinaw na. Kasi kayo na, putol-putol talaga sige, eh. thank you. Ang sabi mo, ang Iglesia ni Cristo siyang Iglesia Katolika. Tanong, meron bang mababasa sa Biblia na Iglesia ni Cristo siyang Iglesia Katolika? Meron bang mababasa sa Biblia? Meron o wala? Meron, pero magkahiwalay na bersikulo. Una, Romans 16:16, Iglesia ni Cristo. And then 20:28 ng Gawa, Iglesia ni Cristo. Tapos sa Acts 9:31 sa Greek Bible, Iglesia Catholic. So magkahiwalay lang na talata, magkahiwalay na Biblia, pero parehas yan sila kasi sabi nga ng pasugo nyo, synonymous yung dalawa na yan. Pasugo, January, May 1995, page 8. No? The Iglesia ni Cristo ay ang Katolika Romana, sabi ng pasugo nyo. Okay, time. Okay. So, ate munang balik muna sa sa countdown tayo ulit, 10 minutes again. Sa mga na late po ngayong gabi, ipapaalam ko po na ang kanilang tinatalakay is ang Catholic Church is ang true church founded by Jesus Christ. Okay. So, yun ang kanilang topic ngayong gabi. Si Brother John Ray ang affirmative. Then si Gerald Cugnahan ang negative. So yun po ay sa mga na-late. Pero ngayon punta na po tayo sa negative stand ni Brother Gerald Cugnahan. Okay, go ahead Brother Gerald sa yung negative stand for 10 minutes.